ang ilan mga kapatid na pasabi na mag-a-attend ay halos nandito na rin, bagamat ang iba ay nagpasabi na hindi sila makakadalo. Purihin pa rin ang Diyos sa pagkakataong ito na tayo ay nagkakatipon sa pamamagitan ng online, at ito ay isang biyaya kahit hindi tayo nagkikita or nagkakasama na physical dito sa gawain ito. At sa ating pagsisimula ay tayo ay umawit dito sa ating himnaryo na naka-flash, Doon sa Krus. Purihin ang Diyos sa ating inawit, at ngayon sa ating pagpapatuloy sa ating Youth Online Bible Study ay tayo ay humingi ng patnubay sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin, at kausapin natin si Brother Bryle. Kung maaari ay pangunahan tayo sa isang prayer. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila, pinakamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat po para sa muling gabi na ibinigay niyo po sa amin upang makapag-aral ng inyong mga salita. Maraming salamat po at nakapagtipon po kami bagamat online lamang po, at maraming salamat rin po sa mga nakadalo po dito sa online Bible study. Maraming salamat po at sana po ay samahan nyo po kami sa pag-aaral na ito upang lubusan po naming maintindihan at maisapuso po ang inyong mga salita. Maraming salamat din po at sana po ay samahan nyo rin po ang mga wala po dito sa pagtitipon na ito, at
protektahan niyo po sila sa kapahamakan na pwede pong mangyari sa kanila. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Bryle. At para sa ating devotion sa gabing ito, ay maaari siguro na ihanda na ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan para sa pakikinig ng salita ng Diyos, at aking nang ibibigay sa ating tagapagturo, si Brother Glenn Anthony Agarao. And purihin po ang Diyos sa gabi pong ito at isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, at patuloy ay pagpapasalamat sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon dahil tayo po ay nagkakaroon po ng pag-aaral sa kanya pong mga salita. At patuloy din po ay pagpapasalamat din sa bawat isa sa atin na nagpapatuloy po sa ating pong pag-aaral at pagbubulay sa mga salita ng Diyos. At patuloy nating ipanalangin ang ating mga kasama pong mga kabataan na wala po ngayon. At marahil ang ating pong pagbubulayan ay makikita natin dito sa aklat ng mga ngaral or Ecclesiastes. Umpisan ko dito sa chapter 11, verse 9, hanggang chapter 12, verse 7. Marahil ay ating basahin. Mga ngaral, chapter 11, verse 9. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. At lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manganginginig at ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod at ang mga magigiling ay mangaglilikat sapagkat sila'y kaunti, at yaong nagsisilungaw sa mga dungawan ay magsisilaw. Marahil hanggang dito po muna ang ating pong babasahin, bagamat ito ay hanggang chapter 12 verse 7. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna po ay manalangin. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras pong ito, Ama, sa panguna at paggabay po sa amin. Tinipon niyo po kami upang mapagbulayan po ang inyong pong mga salita. Mahiningi po namin ang paglilinis po ninyo, pagpapatawad po ninyo sa anuman pong aming mga kasalanan, mga naisip, nasabi o nagawa po. Nawa'y dilisahin niyo po ang bawat isa at hiningi po namin ang inyong pong banal na spirito siyang tumulong po sa amin. Sapagkat kami po ay nananangan sa inyong pong kalakasan at hindi po sa aming sariling karunungan. At nubay din po sa aming bawat internet connection, nang sa gayon po ay wala pong maging hadlang sa pakikinig po namin ng inyong pong mga salita. Sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat at ito po aming sinasamot itinadalangin na may lakit po na pagpupurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, muli ay isang mapagpalang gabi sa atin mga kapatid. At itong sulat na ating mga nabasa, actually pinagpapalagay ng maraming mga Bible scholar na ang ginamit ng Diyos upang maisulat
ang aklat ng mga ngaral or Ecclesiastes ay walang iba kundi si Haring Solomon. At ipinagpapalagay ng maraming mga nag-aaral sa Biblia, isinulat niya ang mga talatang ito nung panahon na siya ay nasa tinatawag nating old age or yung matanda, or nandun siya sa panahon na meron na siyang edad. At marahil kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, nandun na siya sa dapit hapon ng kanyang buhay, o yung mga senior citizens natin, yung mga lolo at lola natin sa mga panahon natin ngayon. At kung ating babasahin ang buong aklat na ito, marahil upang hindi tayo ma-confuse, nakita kasi ni Haring Solomon ang buhay na walang kabuluhan kung wala ang Panginoon. Kaya kung mababasa nyo ang mga salitang walang kabuluhan ng buhay, itinutukoy ni Haring Solomon doon ang buhay na malayo or wala sa Diyos. At kung atin ding mababasa ang mga salitang sa ilalim ng araw o sa ilalim ng under the sun, sabi niya sa English, ito ay kumbaga observation niya sa paningin ng tao, at hindi kumbaga sa paningin ng tao na wala or malayo sa Diyos o wala sa Panginoon. Kaya maraming beses nating mababasa na makikita yung salitang walang kabuluhan, sapagkat ang buhay na wala sa Panginoon ay tunay nga na walang kabuluhan. At dito sa mga talatang ating binasa, makikita natin na meron siyang payo sa mga kabataan na kagaya ninyo. Bagamat ginamit niya ang salitang young man sa English, ngunit ito ay tumutukoy sa lalaki at mga babaeng kabataan na katulad ng bawat isa sa inyo na mga nakikinig sa oras na ito. Kaya ang sabi niya dito sa verse 9, sa chapter 11 verse 9, dahil kaya gusto kong dito natin umpisaan ang ating pagbubulay, ang sabi dito, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Totoo nga na ang isa sa mga napakaraming sabihin nating advantage ng pagiging kabataan or pagiging sabihin nating young people or youth, kagaya ng mga sa edad ninyo, sa mga panahon sa mga ganitong panahon o sa mga ganyang pagkakataon, napakarami pang oras, no? Napakarami yung oras. Napakarami ng inyong lakas o yung energy. At napakaraming mga choices o yung inyong mga pagpipilian. At ganoon din yung napakaraming opportunity. No? Actually, isa nga sa mga sabi nga, target ng mga maraming advertisement, mga maraming mga sabihin na nating patalastas sa television, lalong-lalo na sa social media. Alam niyo yung pinaka-tina-target nilang mga audience? Walang iba kundi ang mga kagaya ninyong mga kabataan. Bakit? Kasi ang mga kabataan or sa mga ganyang edad, nandyan yung pagiging mapusok na gusto nyong subukan ang napakaraming mga bagay, no? Dahil nga sa napakaraming mga oras at lakas na taglay, at yun din ng mga maraming mga choices at opportunities. Kaya ang sabi ng mga ngaral dito, ang sabi niya, verse 9, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Dito po makikita natin, totoo, napakaraming opportunity, napakaraming time, energy, choices,
sabihin na nating nakafocus sa inyo madalas ang napakaraming mga bagay. Ngunit at the end ng mga bagay na yan, huwag nating kakalimutan na tayo ay mayroong Diyos na kanyang hahatulan at kanyang titimbangin ang ating mga buhay at ang ating mga gawa. Kaya naman, dito makikita natin bilang ating unang puntos, napakaraming opportunity of becoming a young people. Yan nga yung ating time, energy, choices, and opportunities. We can do anything, sabi nga, or you can do anything. But at the end of the day, God will judge us, or we will be accountable sa ating Diyos. At alam niyo po, hindi lang po ito para sa mga kabataan. Ito ay para sa lahat ng mga tao, mga bata, mga kabinataan, mga dalaga, mga adult, at nandun na sa mga tinatawag nating mga matatanda. At the end of the day, ano man ang buhay natin, magiging accountable tayo sa Panginoon. At alam ba natin, ang Diyos, ang kanyang paghatol, ito ay instant. No? Anong ibig kong sabihin? Sa oras na kinuha ng Diyos ang ating buhay, sa oras na tayo nagwakas ng ating buhay dito sa mundong ito. Ayon sa Hebrews chapter 9 verse 27, sabi doon, gusto kong basahin, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayon yan sa Hebreo 9:27. Kapag ang tao ay humarap sa Diyos sa oras ng kanyang kamatayan, agad na siyang hahatulan ng Panginoon. Actually, ang paghatol na ito ay kanyang ipinagkatiwala. Pinagkatiwalang lahat ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus. At ano ang hatol? No? Marahil ito yung tanong, ano ba ang hatol? At ang hatol po na yon ay walang iba kundi guilty. Kung sa Tagalog, tayong lahat ay makikita at hahatulan ng Diyos na may sala. Kasi ang sabi niya sa Biblia, Roma 3:23, alam ko ay lagi natin itong narinig. Ngunit ito ay magandang pagbubulay sa atin, ang sabi niya. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napaka linaw ng sinabi ng Biblia. Lahat tayo ay makasalanan. At kung lahat tayo haharap sa Diyos, lahat tayo ay guilty. Lahat tayo ay may sala. At dahil lahat tayo ay hahatulan at ang hatol ay guilty, at ang hatol na yan, walang iba kundi ang kamatayan. Sabi nga, Roma 6:23, sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Napakalinaw na tayong lahat ay hatulan ng Diyos at lahat tayo ay makasalanan. Ang hatol ng Diyos sa atin ay kaparusahan, ay kamatayan. At nakakalungkot, ang sabi ng Biblia, ang ikalawang kamatayan, ito ay ang pagkabulid ng kaluluwa ng isang taong makasalanan, guilty sa harapan ng Diyos, sa walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. So kung basahin sa Pahayag, chapter 20, verse 14 hanggang 15, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy, ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang
dagat-dagat ang apoy. Napakalinaw na sa Apocalypse chapter 20 verse 14 hanggang 15. Napakalinaw dito na ang taong makasalanan, ang taong guilty sa harap ng Diyos, ito man ay kabataan o anumang edad, ibubulit sa walang hanggang kaparusahan doon sa tinatawag nating ikalawang kamatayan. Kaya nga po, sa mga oras na ito bilang pagbubulay natin, bilang isang kabataan, dahil kami rin ay dumaan sa ganyang mga edad at sa mga ganyang pagkakataon, kung ating susuriin ang buhay, ang ating mga buhay ngayon, masasabi natin na, sabi nga, pwede nating masabing we own the future. No? Pero at the end of the day, ano man ating mga ginawa, ito ay hatulan ng Diyos. At ang hatulan ng Diyos, walang iba kundi kamatayan, sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Ngunit, ang sabi nga, sa verse 12, marahil balikan natin, o sa chapter 12 na ating pinagbubulayan sa mga ngaral, marahil balikan natin, sabi niya, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Napakaganda. No? Yung word na remember now thy Creator in the days of thy youth. Yun daw salitang remember, ang ibig niyang sabihin ay pay attention. Focus. No, ganun daw po yung ibig niyang sabihin. Ibig palang sabihin nito, tignan natin at pagbulayan natin at i-focus natin ang ating pansin sa ating manlilikha. At alam natin ang ating manlilikhang yan, walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nagmahal sa atin ng gayon na lamang. Ayaw ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumalang sa atin na tayo ay mapahamak sapagkat hindi niya tayo nilalang para tayo ay mapunta sa impyerno. Nilalang tayo ng Diyos para maging sentro ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, marahil tingnan natin. At dito makikita natin na yung salitang alalahanin mo rin naman, ang ibig palang sabihin nito, ma-realize natin na tayo ay makasalanan at ma-realize natin na ang Diyos na may lalang sa atin, nilalang niya tayo sa pag-ibig, nilalang niya tayo upang tayo kanyang mahalin, at nilalang niya tayo upang ipadama niya ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At kanya itong pinatunayan ng mismong ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. At siya'y nabayubay doon sa krus, siya'y namatay, siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. At ang salitang alalahanin mo, ang ibig sabihin niyan ay sampalatayaan mo or panaligan mo or paniwalaan mo na ang may lalang sa iyo gusto kanyang mahalin, ipadamang pag-ibig na ito, at gusto kanyang iligtas doon sa walang hanggang kaparusahan, sa walang hanggang kahatulan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At makakamtan natin yan kung tayo ay sasampalataya at tatanggap sa ating Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas. Gusto ko rin tignan natin, pangalawa, una nakita natin yung opportunity of becoming young people. Pangalawa, gusto kong tignan natin yung remembering God while becoming young people. No? Yung salitang alalahanin ng Panginoon sa kabataan. Una, nakita natin ito ay pananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang ating sariling
tagapagligtas. At nangangako ang Biblia, sabi ng Biblia, ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang salvation na to, ang kaligtasan na ito, kailanman na hindi ito mawawala, hindi ito aagawin, hindi ito natatanggal sa isang taong tunay na ligtas. Ito ay pangwalang hanggan. Ito ay sabihin na nating permanente, secured sa ating Panginoon. At ngayon, marami sinisip natin, okay na ang iyong kaligtasan, okay na ang iyong sabihin nating destiny, ang iyong future, ang iyong eternity dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. What then? Anong susunod? Ito ang mga payo ng sumulat ni Haring Solomon. Ang sabi niya, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin wala akong kaluguran sa mga iyon. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Okay. Hindi pala nagtatapos sa kaligtasan, sa moment ng kaligtasan, ang buhay bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Hindi siya nagtatapos doon. Kundi iyon ang umpisa, iyon ang sabihin na nating pag-uumpisa ng buhay bilang isang mananampalataya. Kaya ang sabi ng mga ngaral dito bilang payo sa inyo mga young people, sabi niya, lalahanin mo yung mailalang bago dumating ang masasamang araw. So, take note natin ito kasi makikita natin dito ano ba yung mga evil days, no? At sabi niya, sabi niya, at ang mga taon ay lumapit. At pagka yung sabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Dito, tumutukoy po ang buhay na nakalaan sa Diyos sa araw ng kanyang pagkaligtas at the moment na yun. Bago dumating ang pagkakataon na malapit ng sabihin na natin matapos ang buhay dito sa mundong ito. Sa makatwid bagay, tumanda, maging lolo at lola, at mawalan na ng oras at enerhiya sa paglilingkod sa Panginoon. Actually, isa itong magandang sabihin na nating metaphor, no? Or parang paghahalintulad sa mga talatang ito. Sabi niya dito sa verse 3, sa mga kaarawan ng mga tagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig. Okay, tumutukoy ito na kapag ang isang tao kasi ay tumatanda na, manghihina na ang kanyang mga tuhod, ang kanyang mga binti, no? Sabi nga dito ay yung word keepers of the house. Ito yung mga kamay na manghihina na, mawawalan na ng lakas. Kung papansinin natin sa mga taong matatanda ay minsan hindi na nila maiunat yung kanilang mga kamay. Ito'y laging nanghihina na dahil sa katandaan. Pangalawa, yung sinabi rito na at ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod. Ito yung manghihina na yung iyong mga binti at mga tuhod at sabihin na nating mag-uumpisa ng yumukod or makuba. No, ganyan ang mga nakikita natin sa mga taong mga nagkakaedad na. No? Kasama yan ng pagtanda. Tapos sabi niya pa dito, at ang mga manggigiling ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti. No? Tumutukoy naman ito doon sa siguro tingnan ko pa. At ang mga manggigiling, sabi niya,
Ito'y tumutukoy naman sa ating mga ngipin na darating ang panahon, darating ang pagkakataon kapag ang tao ay nagkakaedad, napupunta na sa pagkatanda, yun na unti-unti nang nalalagas ang kanyang mga ngipin. No? Kaya nakakalungkot, marahil hindi na siya makangiti, o minsan kailangan na niya ng pustiso, o hindi na siya makanguya, hindi na niya makain yung mga matitigas na bagay. At sabi niya pa rito, yung mga nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. Yung sabi dito, ito naman yung tumutukoy sa unti-unting paglabo ng ating mga paningin, na isa sa mga natural na nangyayari sa mga taong tumatanda. Alam niyo, isa din po sa mga trend ngayon, akala natin ang mga matatanda lamang ang mga lumalabo na ang paningin. Isa po sa mga trend ngayon is yung marami ding mga kabataan o minsan bata pa lamang ay kailangan ng magsalamin, no? Kasi nga sa exposure sa gadgets, exposure sa cellphone, exposure sa mga maraming mga bagay. Kaya nga minsan nag-aalala din ako sa aking anak dahil sa kakapanood, kakatingin, ay marahil madaling lumabo ang kanyang mga paningin. At ito nga, ako din ay dumating na sa pagkakataon na nagsasalimin na, kaya lang wala pa man tayo doon sa mga ganong pagkakataon. No? At dito sa verse 4, marahil bilisan ko na lang, at ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan. Ito yung mga pagkakataon na yung ating mga pandinig ay manghihina. At sabi niya dito, pagka ang tunog ng giling ay humina, yan nga yung ating mga pandinig, at ang isa'y babangon sa tinig ng ibon, at ang lahat ng mga anak na babae ay tutugtugin ay mababa. Ito naman yung mga panahon na isa sa mga napapansin kapag tumatanda na ay maaga silang gumigising, maagang bumabangon. Minsan konting kaluskos lang ay kumbaga napansin ko sa mga matatanda, yung hindi na nila na-enjoy ang kanilang pagtulog. Hindi na sila nakakatulog ng mahimbing, ng mahaba, marahil sa dami ng mga iniisip o sa mga natural na pangyayari sa kanilang mga katawan. Sabi din po niya dito, at ang lahat ng mga anak ng babae na tugtugin ay mabababa, no? Ito naman yung mga pagkakataon na minsan hihina na yung boses, hihina na yung kanya pong mga yung kanyang mga dila sa pagsasalita, o minsan mag-iiba na ang kanyang tinig dahil sa katandaan. Marahil ay hindi na siya makaawit, hindi na siya makapagbigay ng mga pagpupuring awitin sa Panginoon dahil nga sa kanyang katandaan. At next po, sabi niya dito, oo, sila'y mga tatakot sa mataas. Ito naman yung pagkakaroon ng, although hindi naman ito takot sa yung tinatawag nating takot sa mga matataas na bagay. Pero ito yung takot ng mahulog or matiso dahil mahina na ang mga buto, malutong na ang mga buto, at madali nang mabalian. At ang sabi rito, at ang puno ng almendro ay mga mumulaklak. Yung sinabi niya sa English, and the almond tree shall flourish, no? Ito naman yung tumutukoy sa mga buhok. Yung buhok ay unti-unti nang puputi. Although minsan may mga nagagawa pa yung mga ibang matatanda, pinapakulay nila yan. Pero ang lahat ng ito, siguro tingnan natin at ang mga balang ay magiging pasan. So ito naman yung mga pagkakataon na hindi na siya makapaglakad ng tuwid, kundi minsan kailangan niya ng saklay, kailangan niya ng suporta. No? At ito na nga, at ang mga sabi niya dito, sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan, at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan. Ito na yung mga panahon naman na
Minsan, sabi nga, mas malapit ang mga matatanda sa araw ng kamatayan dahil nga sa kanilang mga edad. Ano po ang bakit natin 'to pinag-aaralan, bakit natin 'to tinitingnan mga young people? Kasi tignan natin 'no, yung ating mga kamay, yung ating mga tuhod, yung ating mga paningin, yung ating mga pandinig, yung ating lakas, yung ating mga boses, yung ating mga sigasigan, lahat ito ay maaaring lumipas, maaaring mawala sa paglipas ng panahon. Kaya nga ang payo ng sumulat dito, alalahanin mo ang iyong may lalang sa araw ng iyong kabataan. Dito makikita natin yung grab the opportunity while we have strength, while we can use our feet, our eyes, our hearing, our voice sa ating Panginoon. Kaya alam niyo po, isang napaka gandang pagtingin sa panahon yung ating pong tinitignan ng mga araw na ito ay dapat ay para sa Panginoon. Masabi nga, marahil gusto ko rin pong tignan natin dito po sa James chapter 4, 13 to 15. Marahil dito na tayo magtatapos. Ito yung ating mga conclusion. No? Number 1 conclusion, James chapter 4, verse 15, verse 13. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparaon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat niyong sabihin ay kung loobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Napakagandang payo din ni Santiago sa kanyang mga sinulatan. Ang sabi niya, yung mga nagsisipagsabi daw na bukas, nagpaplano sila, nangangarap sila, napakarami nilang mga balak, napakarami nilang plan sa buhay. Ang sabi niya, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Sabi ni James. No? Marahil napakarami ninyong mga pangarap. Napakarami ninyong gustong gawin. Makapag-aral, makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho ng isang magandang trabaho, makamit ng maraming tao, makapamasyal, makalibot sa Pilipinas, no? Maraming makalibot sa ibang bansa. Maraming mga plano. Pero ang payo ni James, ang sabi niya, ano ang inyong buhay? Sabi niya, kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapaw. Ang sabi niya. Meron akong naalala na isang story, isang illustration na sabi ng isang kabataan na minsan ang sabi niya, nagsulat siya ng kanyang mga, alam niyo yung tinatawag na bucket list, alam niyo yun, yung sinusulat niya yung mga gusto niyang gawin, gusto niyang marating, gusto niyang puntahan bago siya mamatay, no? Ang dami niya mga isinulat na mga bucket list. Sabi niya, maglalakbay ako sa ganitong lugar. Mag-around the world ako, sabi niya. Experience ko ang mag-bungee jumping, mag-experience ko ang dami niyang naisulat.
No? At doon sa dulo ng isinulat niya yung sa kahuli-hulihan, yung maglilingkod ako sa Diyos, sabi niya. No? Tapos ang ginawa niya, dahil yun yung kanyang mga plano, yung kanyang mga gusto, yung number 1, agad niyang ginawa. Naglakbay ibang bansa. Alam niyo po, nakakalungkot. Yung pagsakay niya sa aeroplano, nag-crash yung kanyang aeroplano at nabawian po siya ng buhay. Napakarami niyang plano. Pero sa isang iglap, nawala po yun. Yun ang sinasabi ni James. Pwede tayo magplano ng napakaraming bagay. Pero alalahanan natin, isa lang ang ating buhay. At ang buhay na ito ay maikli. Ang buhay na ito, hindi to mahaba. Kaya minsan napansinin natin, ang bilis ng panahon. Tingnan natin ang buwan ngayon. Ito magtatapos na ang June. Tapos na ang kalahating taon. Itong 2025, parang kailan lang nung tayo nag-celebrate ng bagong taon. Kaya itong payo niya ni James, sabi niya, dapat ngayon, sabi niya, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Sabi niya, kung loloobin ng Panginoon, number 1 pa lang dapat nating i-consider ay ang Panginoon, ang Diyos. Ano ba ang kanyang kalooban? Ano ba ang kanyang gusto sa mga buhay natin? Yan, number 1, ito po yung life is short, life is uncertain, seek the will of the Lord. Yan yung ating number 1 conclusion. Number 2, tingnan natin itong Ephesians chapter 5 verse 16. Marahil alam na natin itong mga talatang nito. Ephesians 5:16. Ang sabi po rito, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Pangalawa pong conclusion natin is redeeming the time. No? Anong pong ibig sabihin nito? We grab every opportunity. At ano pong opportunity ang dapat nating i-grab? Ito ba yung opportunity na makamtan natin yung ating mga pangarap? Although wala pong masama po dyan, hindi ko po yan sinasabing yan po ay hindi maganda, na mangarap tayo, magplano tayo. Yan po ay magagandang mga bagay. Yan po ay mga positive na mga bagay. Kaya lang po, ang sabi po ng salita ng Diyos, sabi po niya, samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama, no? Grabbing every opportunity for the Lord. No? Mga opportunity para sa Panginoon. Actually, sa verse 17, ganun din po yung sinabi niya. Kaya wag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. No? Parang payo din ni James. Kaya lang itong si Paul, sa kanyang mga sinabi sa mga taga-Epeso, ang ibig niyang sabihin dyan, grab yung mga opportunity, sometimes make those opportunity para sa Panginoon. Hindi po, sabihin natin, hindi sa lahat ng oras ay may opportunity para sa Panginoon na makapaglingkod sa Diyos. Lilipas po ang mga araw na yan, lilipas po ang mga panahon. Lalong-lalo na kapag tayo ay tumanda na. So, yun po yung pangalawa. So, redeeming the time and that time to find the will of the Lord. And number 3 po, sa awit, aklat ng mga awit. Ito naman yung awit na isinulat ni Moises. Actually, si Moises po yung nagsulat. Ito, chapter 90, verse 12. Sabi ni Moises, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan.
Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Dito makikita natin yung living our life with purpose. Living our life with purpose. Ito yung ang buhay natin, nabubuhay tayo na may dahilan, na may purpose. No? Sabi nga ng isang kasabihan, living without purpose is just existing. Ang buhay daw na walang purpose, ito ay buhay lang siya. No, nag-exist lang siya. A life with purpose is truly living. Ang tao daw na mayroong dahilan ang kanyang buhay, mayroong purpose ang kanyang buhay, dun pa lamang niya mararanasan ang kanyang buhay ay tunay nga siyang nabubuhay o yung tinatawag nating living. He's not just existing, he's living a life. And that life is with purpose. At anong purpose po ito? Ang purpose po nito, walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Marahil magkaroon tayo ng mga practical, ng mga suggestion. Ito yung mga suggestion lamang. So, sa ating pag-aaral, siguro, bago pa manghina ang ating mga kamay, gamitin natin paglilingkod sa Diyos. No? Bago manghina ang ating mga pandinig, ay lagi nating pakinggan ang mga salita ng Diyos. Bago manghina ang ating mga paningin, ay lagi tayong magbasa ng kanyang mga salita. Bago manghina ang ating mga tuhod, ang ating mga paa, ay gamitin nating paglilingkod sa Kanya kung tayo sinusugo ng Diyos sa paghayo, sa paglakad, sa pangangaral ng kanyang mabuting balita. Bago pa manghina ang ating mga boses, ay gamitin natin sa pag-awit sa Kanya ng mga papuring awitin. At bago tayo dumating sa point ng buhay natin na tayo ay matanda na, nawa, masabi natin, hindi natin sinayang ang ating oras. Hindi natin sinayang ang ating panahon, kundi ito ay ginamit natin para sa Panginoon. Yan naman, bilang ating conclusion, bilang ating pagtatapos, kamusta ang ating buhay, mga kabataan? Saan ba natin inilalaan ang marami nating lakas? Saan ba natin inilalaan ang marami nating oras at panahon? Hindi masama ang pag-aaral, hindi masama ang pagtatrabaho. Yan ay magandang bagay, lalong-lalo na kung yan ay ginagawa natin para sa Panginoon. Ngunit kung tayo wala ng oras at wala ng panahon para sa Kanya, diyan nagkakaroon tayo ng maraming pagkukulang sa Panginoon. At sa ating pagwawakas, meron po akong isang naalala na isa ring istorya. Alam ko narinig na rin natin. Actually, isa itong true to life story, no? Meron daw isang kabataan na masipag sa pag-share ng gospel. Talagang masikap siya, nagbibigay siya ng mga tracts. Hanggang sa isang pagkakataon daw, meron siyang nabigyan ng tracts at itong nabigyan niya ng tracts, na-follow up niya at tumanggap itong nabigyan niya na-share niya ng gospel. Tumanggap ito sa Panginoon, sumampalataya siya sa Panginoon. At sa pagtanggap niya sa Panginoon, alam niyo, naging emotional itong kanya pong na-sharean at nakakilala sa Panginoon. Talagang umagulgol siya sa iya. Talagang umiyak talaga siya ng buong kapaitan. Ang sabi nitong kabataan na nag-share sa kanya, ganyan po talaga, sabi niya, dahil ito'y mas matanda sa kanya. Ganyan po talaga dahil ang
kaligtasan po at ang pananampalataya sa Panginoon, ang pagtanggap po sa Panginoon ay nagbubunga po yan ng tears of joy, ang sabi ng kabataang ito. Pero alam niyo, sumagot itong kanyang na-sharean. Sabi niya, tears of joy itong aking mga luha. Kaya lang sa kabila ng tears of joy na ito rin ay luha ng aking panghihinayang. Sabi niya. Kasi sabi niya, nanghihinayang ako sa panahon na nakilala ko ang Panginoon, ngayong ako'y matanda na. Ngayong ako'y nanghihina na at hindi ko na siya mapaglingkuran ng lubusan dahil sa aking pangangatawan. Kaya, kumusta sa bawat isa sa atin? Kumusta ang ating lakas, ang ating panahon, ang ating opportunity? Sabi nga, ang ating mga paningin, ang ating pandinig, ang ating pananalita, ang ating mga kamay, ang ating mga paa, habang ito'y malakas, malinaw at masila, naway gamitin natin para sa Panginoon. Marahil ganun na lamang po ang ating pong pagbubulay at tayo po manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa biyaya ng oras pong ito sa aming pong pagbubulay ng inyong pong mga salita. Hinihingi po namin ang patuloy na pangunguna po ninyo. Nawa po ay ma-realize namin na habang kami po ay malakas, habang kami po ay may opportunity, paglingkod namin ng aming buhay po sa inyo. At kung meron man po na wala pang tunay po na pagkakilala sa inyo sa aming pong titipan ngayon, tulungan niyo po siya na sumampalataya sa aming Panginoong Jesus bilang kanya pong sariling tagapagligtas. At kami po mga sumampalataya na nawa po ang buhay po namin ito hindi masayang, ang buhay po namin ito ay hindi po lumipas lamang, kundi gamitin po namin na paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po. Kayo po ang mangunat gumaboy po sa amin at po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, bago ko po ibalik sa ating MC ay magbibigay ako ng opportunity. Kung meron po tayong question or meron tayong reflection dito sa ating napagbulayan, ay open na po tayo. So po, meron po bang question or meron po bang reflection po sa bawat isa? Sige po, last call po. Baka meron tayong question. Okay, sige po. Marahil yung ating silence ay wala tayong question. Marahil yung mga reflection din ay ganun din naman. Marahil ay wala po munang or walang gusto magbigay ng reflection sa gabing ito. At ngayon po siguro ay balik ko na sa ating pong MC. At good evening and God bless sa bawat isa. Maraming salamat, Brother Anthony. Marahil sa ating napakinggan na mensahe, maging reflection ito sa buhay natin, sa ating pamumuhay, makita ang application ng ating mga napapag-aralan upang tayo ay maging liwanag sa mga hindi pa mananampalataya at makita nila si Jesus sa ating buhay at sila rin ay makasumpong ng kaligtasan kung sila ay sasampalataya sa ating Panginoon Jesus. At sa ating pagwawakas ay hilingin natin kay Brother Gab na pangunahan tayo sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa pinakamahalagang oras po ngayong hapon na ito. Pinagdadipin niyo po kami. Makinig po ng inyong mga salita. Salamat po, Ama, sa kaligtasan po na binigay niyo po sa amin. Nawa, ang kaligtasan pong ito ay
malaman din po ng mga hindi pa po tanggap po sa inyo upang po sila ay maligtas din po sa mga kapakanan. Sa opportunity po na bigyan niyo po kami ng opportunity po na kami po naman ang mag-share po sa inyo kung ano po ang kahalagahan po ng pong inyong salita, kung ano po ang kahalagahan ng kaligtasan po. Sa dami-dami po ng nangarap po namin sa buhay, ano po ang plano namin sa buhay. Kayo po ang magkilos po sa amin. At sana po ang number one po na maging plano po namin sa buhay, hindi po magawa po yung kalooban po ninyo. Naman po ang magamit po ninyo sa paglilingkod po sa inyong salita. Tulungan nyo rin po kami sa araw-araw magawa po namin yung bagay po na kapatid po para mag-grow din po kami spiritually, hindi na po physically, dito spiritually. Ingatan nyo rin po kami sa araw-araw para po alaw at tayo rin po kami sa Good evening sa bawat isa and God bless. See you tomorrow. Good evening. God bless.